Ang napaka-violente at napaka-brutal na laban at giyera sa loob ng God Valley Tournament. Ang pagdating ng Rox Pirate, ng Roger Pirate, at ng crew nito kasama si Vice Admiral Garp, at kung paano din kukontra sa kanila ang buong puwersa ng mga Holy Knights na nangangahulugan din na dito na maire-reveal ang lahat ng mga miyembro ng Holy Knights. Dito na magsisimula ang tunay na laban na inaantay ng lahat. Kung paano ililigtas ni Dragon ang magkapatid na Shanks at Shamrock at ang napakalungkot at nakaka-traumatize na nakaraan ni Blackbeard. Ang lahat ng iyan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1160. This is Mr. AI Anime at siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at naklik ang bell button para automatic kayong ma-notify pagka-release ng susunod na video. Title ng chapter, The God Valley Incident. Sa pinakaunang parte pa lamang ng kwento, ipinakita agad kung ano ang mga prize at mechanics ng tournament o ng hunt na ito na ginaganap sa God Valley. Ipinresenta agad nila ang mga miyembro ng Davy Clan. Ayon sa mga Celestial Dragons, ang Davy Clan daw ang pinakakinamumuhian na clan. Napakadudumi raw nito to the point na walang ibang mga nilalang ang gustong makisalamuha sa kanila. Kaya para sa mga Celestial Dragons, kailangan nang i-eradicate ang bloodline na ito. Kailangan nilang burahin ang Davy Clan sa balat ng lupa. At hindi lamang yon, kahit hindi pa nagsisimula ang tournament, gusto na silang patayin ng mga Celestial Dragons. Pinagbabato na sila ng bubog, swords at daggers. Maging ang announcer ay pinipigilan sila dahil hindi pa nagsisimula. Kapag napatay nila ang mga target nang wala pa sa oras, magkakaroon sila ng penalties. Clarification, hindi dito na-confirm na mga Buccaneers ang mga miyembro ng Davy Clan. Ayon sa ilang Celestial Dragons, nagtatanong sila kung Buccaneers din ba ang mga ito, lalo na't may mga Buccaneers na isasama sa hunt bilang tinuturing nilang rabbit, pero hindi kinumpirma ng announcer kung totoo ito. At tandaan, ang mga miyembro ng Davy Clan ay hindi lahat ng tao sa loob ng God Valley. Kakaunti lamang sila, bilang sa kamay. Ngunit halata na nagsa-stand out ang itsura nila. Kasama rito ang nanay ni Teach at si Blackbeard mismo. Makikita sa mukha ni Teach kung gaano siya ka-traumatized at natatakot sa nangyayari habang pilit siyang pinoprotektahan ng kanyang ina. Ngunit tila kung walang external help, mamamatay talaga sila rito. Ngayong nakita na natin ang pinagdaanan ni Blackbeard, mas naiintindihan na ba ninyo kung bakit ganun ang ugali niya ngayon? Samantala, pinupuri ni Saturn si Garling dahil sa napakalaki niyang achievement. Nahanap niya ang God Valley Island at natukoy ang ilang miyembro ng Davy Clan. At ayon kay Saturn, ito na raw ang natitirang mga miyembro. Kapag napatay sila, tuluyan nang mapuputol ang kanilang bloodline. Kasunod na eksena, makakarating tayo kay Dragon at sa nanay ni na Shanks at Shamrock. Nagmamakaawa ang ina ng dalawa na tulungan daw sila ni Dragon dahil alam niyang hindi na siya makakasurvive mula sa tindi ng sugat na iniwan sa kanya ni Garling. Hiling niya la kahit siya'y mamatay, mailigtas man lang ang kanyang mga anak. Sabi niya hanggat maaari, huwag hayaang makalapit ang ama ng dalawa sa kanila at kung maaari, si Dragon na ang mag-alaga kay Shanks at kay Shamrock. Kung hindi, ibigay man lang sila sa mabuting kamay sa mga taong may malambot na puso, hindi katulad ni Garling. Dahil dito hindi naman nakatanggi si Dragon. Para sa kanyang lohika at pilosopiya, kung hindi niya kayang mailigtas o matulungan ng mag-iinang ito, bakit siya naging isang marine? Tinanggap niya ang pagkakataon at naghanap ng paraan para mailigtas sina Shanks at Shamrock. Nagpatuloy ang announcer sa pagbibigay ng briefing tungkol sa hunt. Binanggit niya na may 150 rare rabbits na maaaring i-hunt. Ngunit higit pa roon, mayroon pang 13 super rare ones. Ang mga ito ay ang mga Buccaneers at ang mga miyembro ng Davy Clan. Dahil mas rare pa sila kaysa sa rare rabbits, bawat isa sa kanila ay may katumbas na 10,000 points para sa sinumang makakapatay. Ibig sabihin, sila ang pinaka-highest priority targets ng tournament. Hindi nagtagal, binigyan ng lahat ng kalahok ng isang oras para tumakbo bago simulan ang habulan at patayan ng mga Celestial Dragons. Of course, hindi makapaniwala ang lahat at hindi nila alam kung bakit ito nangyayari. Pero wala silang choice. Binigyan na sila ng pagkakataon para tumakas kaya nagsitakbuhan na sila. Inisip din ng iba na kung tatagal sila ng at least 3 weeks nang hindi napapatay o natatagpuan, baka makasurvive sila.
Baka matapos na ang tournament at hindi na sila kailangang patayin. Pero kahit na gano'n ang logic at strategy nila, hindi ito nagiging effective. Dahil kahit konting kaluskos lang o konting iyak ng mga bata, natatagpuan agad sila ng mga Celestial Dragons at wala itong pinapatawad. Wala silang pinalalampas. Babae, lalaki, kahit bata at sanggol, lahat ay pinapatay nila ng walang alinlangan. Ganoon katindi ang nangyaring tournament na ito. Walang pinipili ang mga Celestial Dragons sa mga rabbit na kasali sa tournament. At hindi lang iyon, ginawa pa nila itong isang live show. Ibinobroadcast ito sa loob ng Mary Jayos kung saan itinuturing nila itong parang isang laro lamang. Pinagpupustahan pa nila kung aling pamilya ang mananalo. Para sa family tournament, napakarami ang bumoto para sa Figarlands, sa pamilya ni Gangko, at maging sa pamilya ng mga Summers. Makikita natin dito kung gaano kalupit at kawalang habas na pinagpapatay ni na Figarland Garling, Gangko at ng iba pang Holy Knights sa mga rabbits para makuha ang kanilang premyo. Si Figarland Garling, ginagawa niya ito para makuha si Shakyuyaku o Shaki. Si Gangko, tila para lamang sa enjoyment, ginagamit niya ang kanyang armas para patayin ang mga tao. Si Summers, maging ang mga bata ay kanyang pinaglalaruan. Hindi niya agad binapatay, bagkus nilalaro niya muna ang isipan ng mga ito at saka papatayin kapag hopeless na sila. Dito na-realize ni Dragon kung gaano kalupit ang ginagawa ng mga Celestial Dragons at kung bakit ito sinusuportahan pa ng mga Marines. Pero sa parehong pagkakataon, hindi niya basta-basta matulungan sina Shanks, Shamrock at ang kanilang ina. Alam niya kasing magkakaroon nito ng backlash sa kanyang mga kasamahan. Kapag nalaman ng Marines, ng Navy at ng World Government na tinalikuran niyang utos at naging traidor, siguradong papatayin at i-eliminate ang lahat ng miyembro ng kanyang platoon. Kaya kahit gusto niyang gawin ng tama, nag-aalala pa rin siya para sa kanyang mga kasama. Hanggang sa dumating ang punto na nakita niya ang ilang Buccaneers, sina Ivankov, Genie at maging si Kuma, kasama ang iba pang rabbits at slaves na hindi pa rin nawawalan ng pag-asa. Patuloy silang naghahanap ng paraan para makatakas, hindi lamang para makasurvive sa tournament. Ngunit biglang dumating ang isang Celestial Dragon na may dalang kakaibang special weapon. Isang rifle na kayang pumatay ng maramihan. Ayon dito, gamit ang rifle na yon, mapapatay niya ng sunod-sunod ang napakaraming slaves. Dito hindi na nag-alinlangan si Dragon. Inunahan niyang barilin ang Celestial Dragon bago pa nito mabaril si Nakuma. Ngulit, hindi totoong bala ang ginamit niya kundi isang tranquilizer bullet lamang. At dito nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang mga Celestial Dragons na nagsisilbing hunters ay biglang nagulat nang magkaroon ng napakalaking explosion sa West Coast. Doon nila nakumpirma na ang dumating ay walang iba, kundi ang mga Rocks Pirates. Sa double spread page na ito makikita natin ang buong crew ng Rocks Pirates. Kung sa previous chapters nakita natin ang ilang miyembro, ngayon kasama na mismo si Rox the Exebek. Sinabi niya na nandito sila para iligtas si Shakyuyaku o Shaki, pero hindi niya ipinapaliwanag maging sa kanyang mga kasamahan ang tunay niyang goal na walang iba kundi ang kanyang mag-ina. Gayunpaman, iniwan niya ang huling command sa kanyang crew sinasabing hindi ito ang tamang oras para maging sakim at magpatayan sa treasures na nasa loob ng God Valley. Kailangan muna nilang magtulong-tulong sa raid na ito at kapag nakabalik na sila sa Hachinos, doon na sila maghahati-hati. Karamihan sa kanila tulad ni na Barbel, Shiki at Captain John ang target lang talaga ay si Shaki. Maging si Edward Newgame o Whitebeard, kahit pa simple, iyon din ang focus. Ang iba naman gaya ng Stussy, sumama lamang dahil nandito si Whitebeard. Gloriosa, gusto niya lang imailigtas si Shaki para matuwa sa kanya si Roger. Si Stansen, iba ang target, ang mga kayamanan na nasa loob ng isla. Habang sina Kaido at Big Mom, ang pinaka-target lamang ay ang mga devil fruits na nakatago sa mga chest prizes ng tournament. Nagbago talaga ang tides of battle nang dumating ang buong crew ng Rocks Pirates. Natakot at pinangilabutan ng mga Marines. Makikita ninyo dito guys kung gaano katindi ang difference maging sa laki ang kanilang mga warships. Ang mga ships ng Navy ay nagmumukhang maliliit na laruan lamang kumpara sa barko ng Rocks Pirates. Pinaulanan nila ng bala ang mga Marines habang sinasabi ni Rox the Exavek
Napuksain daw nila ang lahat ng kokontra sa kanilang goal. Sa mga sumunod na panels, makikita ang gulo at takot ng mga Celestial Dragons dahil hindi lamang pala ang Rox Pirates ang dumating. Naharinig din ni Dragon ng isang Celestial Dragon na nagsisigaw. Confirm daw na nasa kabilang coast na rin ng Roger Pirates. Nangangahulugan ito na tuluyang nagbabago ang inaasahan ng mga Celestial Dragons. Para bang sila ngayon ang nira-raid ng dalawang pinakamalalakas na piratang crew. Naisip ni Dragon, ito na ang pagkakataon. Ito na ang tsansa niya para maitakas ang magkapatid na Shanks at Shamrock. Ngunit ipinagtataka rin niya, sa kabila ng napakatinding gulo, ingay at nakakatakot na eksena, bakit hindi man lamang natatakot o umiiyak ang dalawang magkapatid? Para bang may kakaiba na siyang napapansin kina Shanks at Shamrock. Samantala, ang mga Celestial Dragons at Marines ay nagpapanik na. Hindi nila alam ang gagawin dahil sa magkabilang coast. Pinagigitnaan sila ng dalawang pinakakatatakutang pirates crews. Iniisip nila na baka dito na sila mamamatay. Habang tulad ng Rox Pirates, pinaulanan din ang Roger Pirates ng bomba at pagpapasabog ang napakaraming ships ng Marines. Makikita din natin dito ang panel ng pagdating ni na Roger at ng kanyang crew, lalo na ang kanyang kaliwa at kanang kamay na sina Gabon at Rayleigh. Sumisigaw si Goldie Roger na nandito sila para iligtas si Shakuyaku or Shaki. Aniya, siya lamang ang may karapatan na magligtas kay Shaki, habang ang ibang miyembro ng kanyang crew ay dapat mag-focus na lamang sa pagkuha ng treasures sa island. Dahil dito, nagalit ang kanyang crew at pinagbugbog siya, kaya humingi siya ng tawad. Dito na nagulantang si Figarland Garling. Naisip niya na delikado na ang sitwasyon. Hindi na dapat ipagpatuloy ang hunt. Kailangan nang itigil ang tournament dahil may bagong threat na dumating sa island. Sa kabila nito, ifini-feature rin ang lahat ng miyembro ng Holy Knights. Sa ngayon, kilala na natin ang 4 na miyembro. Killingham, itim at puting buhok. Summers, Gunko, Figarland Garling, na ngayon ay pinalitan ni Shamrock, ngulit may 3 hindi pa rin natin kilala. Isang babae na may napakatalim na sword, isang babae na may hawak na rifle, at isang halimaw na tila yeti na may pakpak sa kanyang likod. Hindi pa sigurado kung anong klase ng creature ito. Kung fishman siya, bakit may pakpak? Kaya nananatili itong misteryo. At ngayon, dahil naroroon na ang 3 napakalalakas na puwersa, ang puwersa ng Roger Pirates, ang puwersa ng Rox Pirates, at ang puwersa ng Holy Knights, nayanig ang buong God Valley. Hindi lang yon. Nagpatuloy pa ang pagdating ng napakaraming iba pang mga pirata. Kumalat ang balitang nandito si Shaki, kaya maraming pirates ang nagka-interes at dumating, kahit ang mas maliliit na pirate crews. Naging isang tunay na delubyo na ang loob ng God Valley. Dahil mas nangingibabaw ang mga pirata, nagtutulungan silang patayin ang lahat ng Marines na pumipigil sa kanila na makapasok sa gitna ng tournament. Pero kahit naaargabyado at nasa losing side na ang Marines, biglang nag-appear ang isang napakalakas na miyembro ng Navy at napakadali niyang wina-wipe out ang ibang mga pirata parang langgam lamang. Dito na napukaw ang atensyon ni na Rox at Roger dahil ito ay walang iba kundi si Vice Admiral Garp. Habang sinasabi niya na dahil nandito na siya, hindi na kailangang nag-alala ang Marines. At ngayon nga guys, dahil naipon na ang 4 na pinakamalalakas na grupo sa loob ng God Valley, ang Rox Pirates, ang Roger Pirates, ang Holy Knights, at ang Navy na pinapamunuan ni Vice Admiral Garp, dito na magsisimula ang delubyo. Dito na magaganap ang inaantay niyong napakatinding clash ng 4 na pinakamalalakas na puwersa. However, dito nagtatapos ang chapter. Kailangan nating hantayin ang susunod na kabana para malaman ang mga kasunod na pangyayari. For sure, sa pag-release ng One Piece Chapter 1161, mangyari na ang clash na inaantay ninyo. Sadly, may chapter break next week kaya matatagalan pa ang paghihintay. Pero huwag kayong mag-worry. Ilagay lang po ninyo sa comments kung anong topic ang gusto ninyong talakayan natin habang nag-aantay. Be sure na naka-like, naka-subscribe at naka-on ang bell button para automatic kayong ma-notify sa release ng susunod na video. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime
and see you again on my next video.